Flavors of the North! Handa na ba kayong matakam? Nakahanda na ba kayong mabusog? Gusto nyo bang tikman ang iba't ibang masasarap na lutuin? Dito sa Region 1 at Cordillera Administrative Region, Kasabay ng masasarap na pagkain dito sa Norte. Ay ibabahagi rin po namin ang iba't ibang kultura ng aming rehiyon. Ganun na rin ang iba't ibang magagandang tanawin dito sa Northern Luzon. At syempre, ang mga inspiring stories ng mga kapatid mula sa iba't ibang distrito. Samahan niyo kami sa bagong programa ng Region 1 at ng Cordillera Administrative Region. Flavors of the North! Every Saturday at 5 p.m. Philippine Standard Time. Only here on INC Radio. Flavors of the North! Naimbag na bigat, aldaw kanrabii kada kayo amin. Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Ako po si Ate Pamela Andrea Carriaga. At ako naman po si Ate April May Lopez. Kami po ang inyong makakasama ngayon sa Flavors of the North! So, kumusta Ate Pamela? Ito po, okay lang naman ate. Parang masay blooming ka ngayon. Siyempre naman po, Bakit ka blooming? Una sa lahat. Unang hosting ko po ito. Tapos, unang taon po ng ating satellite studio. Wow! Grabe naman ang timing. Palakpakan naman po natin sa ating live chat si Ate Pamela. Congratulations. So, Ate April. Bakit nga po special episode today? Bakit special? Kasi nga, 1 year na nga ang ating satellite studio. Inuulit mo naman Ate Pamela. Kaya Ate April, gusto mo ba? Simulan na natin. Oo, simulan na natin. Sige. Dahil special po ang araw nito, special po ang ating episode, magbabalik tanaw po tayo sa mga nakaraang episode po sa lumipas na isang taon. Pero Ate April, ang dami kaya nun. Isang taon ba naman? Ay, huwag kang mag-alala. Nandyan ang distrito ng Lawag City, Ilocos Norte para tulungan tayo sa pagbabalik tanaw. Ay, gusto ko yan ate. Ano nga po ba ang mga pagkain niyo dyan mula po sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte? good day po sa ating mga listeners and viewers. Ako po si kapatid na Frazel Gay Sahagon mula po sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Narito po ang mga featured segments natin mula sa mga nakaraang episode. Excited na ba kayo? Ako kasi excited na. Starting with our appetizer, muli nating mapapanood si Ate Emery at Ka Geraldine mula po sa distrito ng Benguet. Appetizer, the mood energizer. Sa paggawa ng moist banana bread, unang-una kailangan nating ihanda lahat ng mga sangkap. At narito po yung mga sangkap na ating kailangan. Unang-una, ito yung, syempre yung pinaka-main na ingredients natin, yung banana. Tumok po yung gagamitin ko po ngayon. At meron tayong flour, meron tayong itlog, white sugar, tsaka brown sugar. Meron din tayong salt, cinnamon powder, baking soda, meron tayong milk, tsaka oil, meron tayong chocolate chips, tsaka gumagamit ako ng cashew nuts. Tsaka yung pampabango ng ating moist banana bread, vanilla flavor. Ayan, umpisahan na natin. Unang-una, i-mash muna natin yung banana. After na na-mash na po yung banana natin, i-mix na natin yung white sugar. Then, sunod natin yung brown sugar. I-mix lang natin hanggang mag-blend sila. Ayan, pag nag-mix na sila, gilid muna natin, sabay natin. Mix natin yung ating mga flour. Kailangan po nating salain yung flour para maiwasan yung pamumuo ng flour at walang space yung magiging banana bread natin. Tapos i-mix na rin natin yung salt, yung cinnamon powder, tsaka yung baking soda. Lagyan natin yung itlog, yung gatas natin. At kapag na-mix na siya, pwede na natin ilagay ang ating mga dry ingredients. Kailangan huwag lang nating i-overmix. Yan, pag nag-mix na silang lahat,
ilagay na natin ang ating chocolate chips. Ang ating cashew nuts. Ayan, pwede na natin ilagay sa baking pan. I-bake natin ang ating moist banana bread sa 350 Fahrenheit, 50 to 70 minutes. Ito na po ang ating moist banana bread. Tikman po natin. Ayan, tikman po natin yung banana bread po ninyo, Kaj. Ang sarap. Ang sarap po ng combination ng nuts, ng chocolate. Very moist din po yung banana bread. And ang pinakagusto ko po is hindi siya sobrang tamis. Parang tamang-tama lang po na pang starter, ano. We're very thankful din po na nakasama po namin kayo dito sa Flavors of the North. And syempre gusto ko lang din po kayo tanungin na sa lahat po ng pinagdaanan ninyo, ano po yung pinakamahalaga po sa inyo sa buhay? Ang pinakamahalaga po sa aking buhay ang paglilingkod ko po sa ating Diyos. Dahil alam ko na ito po ang magdadala sa akin sa kaligtasan sa maluwalhating bayang banal. Thank you so much po again, Ate G, sa pag-share po ninyo ng inyong story at syempre dito po sa napakasarap na banana bread. And once again, ako po si Ate Emery at ito po ang Flavors of the North. Kilala talagang igorot na masisipag at matitibay, isang patunay si Ka Geraldine. At syempre, ang kanyang niluto, special banana tumok bread, moist, mabango, parang yakap sa bawat paghiwa, napaka-comforting, parang yung binake niya ay may halong pagmamahal. Sa ating mga listeners and viewers, nabitin ba kayo? Don't worry po, muli nating mapapanood ang magagandang beaches, magagandang tanawin at syempre ang kakaibang main dish mula po sa distrito ng Alaminos City, Pangasinan. Kasama po natin si Ate Mara and Ate Crazy. Satisfy your cravings with the main dish. Ngayon naman ay makakasama at makakakwentuhan natin ang kapatid na Edward Ruanches mula dito sa lokal ng Dalbang. Sa pagluluto po ng crispy talaba, kailangan lang po natin ay fresh po na talaba. Dahil po sisig po ito, kailangan po natin ng maraming sili, bawang, butter, at sibuyas po. Sibuyas. Opo, una po natin gagawin dyan ay i-deep fry po muna natin ang ating talaba. At para po mabilis tayo ay ilalagay na po natin ang mga talaba dito. I-coat lang po natin siya ng harina. Tapos na-preheat na po natin yung mantika po natin, Kuya. Ano po? Tama po eh. Parang medyo umusok na nga po, Kuya. Kaya nga po eh. Ayan, parang after coating po ay i-deep fry yes po natin yung ating talaba. Share ko na rin po sa mga viewers po natin na may tinayo po kayong restaurant po dito? Opo. O coffee shop? Isang coffee shop na restaurant na din po. Nag-start po ito nung pandemic din po. Alam niyo po, isa po sa mga struggles ko po kasi na naranasan ay nung pandemic ay nawalan po ng mga trabaho. Ano po yung mga tao? Pinalad po kami ng aking asawa na magkaroon pa po ng trabaho. Ngunit po, yung mga kapatid ko po, yung nanay ko po ay nawalan din po ng trabaho. Kaya nag-isip po talaga kami ng asawa ko na paano natin matutustusan ang pangangailangan natin dito sa probinsya. Dito po ay pinagpanata po namin na magkaroon po ng maliit po na kapihan, ng maliit na resto po. At ito na nga po, pinagkaloob po ng ating Panginoong Diyos. So ayan, nasusunod na po. So kailangan po na natin siyang baliktarin na po. Baliktarin po natin. Mabilis lang po. Kita nyo po ay golden brown na po. I-crispy din po natin sa kabila po. Inyo pong may bahay ay working from home din po. Yes po, opo. Pinala din po na mag-work from home po ang aking asawa. Kaya mula po ng pandemic po talaga ay pinili na po namin mag-stay po dito.
Bukod po kasi sa pagstay po namin dito ay, kung hindi nyo po na itatanong, dahil po sa paglipat po namin dito ay nakahawak po kami ng iba't ibang tungkulin po sa iglesia. Opo, napakapalad po namin na binigyan kami ng oportunidad na makahawak po ng tungkulin. Mas mapalapit po sa ating Panginoong Diyos po. Pagkatapos nating i-deep fry, ay ngayon naman po gagawin po natin siya maliliit po. Ida-dice po. Opo, ida-dice lang po natin. Ingat lang po sa butter, wag po dapat masusunog. Opo, pwede na po agad isabay po ito. Para hindi po masunog ang butter po. Kaya po ng sili. Natin ng green na sili at yung maanghang po natin. Ano po? Wow. Ayan. Tapos, onion. Onion po. And dry, ano yan? Yung toasted garlic. Toasted garlic. Opo. Para mas crispy pa po. Oh. Bango? Grabe. Nakakagutom. Kaya konting-konting konting-konting ano na po. Konti na lang po. Konti na lang po at talagang makakakain na po tayo. Patak muna po ako sa kaldero. Opo. Ayun. So, ayan na po. Malapit na siyang maluto. Ano nga, ate? Ayan. Ayan. Lutuin lang po natin ng konting-konti lang po yung sibuyas. Yan. Okay na po. Crispy talabas sisig. Wow, alam nyo, mapapa-order ako kahit wala yan sa menu. Ngayon ko lang yan narinig at syempre kakaibang plot twist. At syempre, hindi ka lang mabubusog sa mga ganda ng tanawin, kundi mai-inspire ka pa sa mga kwento ng ating mga kapatid. At syempre, ito na po yung pinakahihintay natin, ang dessert. Bilang Ilocano, hindi po nawawala ang sinamit o dessert every after kumain. So ngayon, papanoorin po natin si Ate Hershey and Ate Karel kung paano gumawa ng patupat sa distrito ng La Union. Dessert delight, every bite feels right. Hello po sa lahat ng ating viewers and listeners. Ako po ang inyong Ate Hershey mula po dito sa distrito ng La Union. At ngayon po sa ating dessert ay napaka-special po. Nandito po tayo ngayon sa Nagsabaran Sur para gumawa po tayo ng patupat. Yan po ang aming Ilocano delicacy dito sa La Union. Makakasama natin ngayon si Kuya Cornelio at ang kanyang may bahay. Sila po ang magtuturo po sa atin kung paano gumawa ng patupat. At ito po ang unang proseso po sa paggawa ng ating patupat. Una po, si Kuya Cornelio. Ayan. Hello po, Kuya Cornelio. Mag-hello naman po kayo. At ito po si Ate Elsie. Ayan. Ang may bahay po ni Kuya Cornelio. Ay papakita po sa atin ang paggawa po muna ng pouch ng patupat. Kasi dito po, ilalagay po iluluto yung patupat natin. Or ilalaga po pala muna. So, ayan. Ang galing. Parang nag-hobby siya. Kasama na... Ayan na kaya. Kasama natin si Ate KM. Sorry na Ate KM yan. Parang gusto kong i-try. Sige, try mo din ate. Ayan. So, inalis niya muna ito. Ano po tawag dito? Ito po, ang gamit natin for our patupat, ang dahon ng nyog. May green ba to? Ang galing. Ayan. At parang mas mabilis si Kuya Cornelio na gumawa ng mo. Tapos, galing, no? Oh. Ayan na. Oh, naunahan ka na ni Kuya Cornelio, oh. Ayan. So, para siyang bag, no, Ate KM? Galing. Parang gumagawa kami nito nung high school. Ay, talaga? Ginagawa namin bag. Oh, ay itong dahon ng nyug. At paglalaga, ang alam ko nito. Oo. So, ang paglalaga ang tawag po dito. Nadikat. Oo. At Elsie, ipakita mo naman po sa amin kung paano po nilalagay yung ating malagkit. Ay, ganyan lang. Okay, parang gusto kong maglagay din. Try din natin.
try natin. Try ko later. Pagkatapos na itong mga... Parang kalat. Years ko pa din. Parang ang kalat lang sa akin. Ayan. Yan ang kalahati lang to. Ay, sige, okay na ako. Ay, kalahati lang. Bakit po kalahati? Para pumaluto. Ganito. Mag-i-expand pa. Oo. Kasi parang kanin nga, di ba? Whole kanin. Malagkit nga to. Oo. Ang dami ko ng kalat. Hindi na. Si Ate Elsie nagagawa niyan. Sorry po. Oh, ayan, oh. Okay na. Ate, kanina pa ako dito. Di ko ba? Hindi mo kasi. Sige, kaya mo yan sa tingin ko. Tapos na. Tapos na. Oh, ang galing. Oh, para siyang bag. Ayan. Ito po yung pouch ng patupat. Tapos, pagkatapos, ay, paano po ninyo, ano to, nilalak? Ay, may lock gawin. Palaw. Dito. Galing. Kabayos choco. Paano po? Swing. Oo. Tinatali pala yan. Tapos po, pagkatapos po nito, na nalagay na po yung malagkit, ay tali na po. Ano pong susunod po? Ilalagay sa pan. Ilalagay po sa tubig. Tapos, pagkatapos po nun, na malagay po sa tubig. Ano pong tubig po? Yung kumukulo po ba? O yung malamig kasi yung malamig na tubig po para umalsa po. So pag naihangon na po, naalis na po yung tubig, ilalagay na po sa kumukulo po na katas ng tubo. Tatanggalin mo na yung excess na tubig. Tapos maluluto na siya sa katas ng tubo. At yun po yung papakita namin mamaya po. At ito po, pinapakita po nila Kuya Cornelio ang pagpiga ng ating sugarcane o ating tubo. So ito po, automatic na po siya. Dati po ang ginagamit is kalabaw. Tapos merong device na pagpiga ng sugarcane. Ngayon po ay automatic na siya. Machine na po ang ginagamit. So ganyan po, ipapasok lang po yung tubo dito po sa sa pigaan. Tapos dito po makikita ang katas. Lalabas na po yung katas dito. Ito po napiga na sugarcane or tubo, magagamit natin yan mamaya sa pagluto ng patupat. At ito na po mga listeners and viewers, ang katas ng tubo. Ito yung niluluto na po. Pinakuluan po siya ng sobrang tagal. Alas 3 pa lang po ng umaga ay pinakuluan na po. Kaya ganito na siya, malapot at malagkit na siya. Ang tawag po dito ay yung sugarcane juice in Ilocano ay binal. So ganyan siya. Tapos kailangan din siyang haluin para hindi siya tumigas. At kanina po yung ating nilagang patupat, ito nilubog na po siya dito sa ating binal or ang ating sugarcane juice. Galing, no? Sa isang string, pwede silang gumawa ng mga 20 pieces of patupat. Tapos dito, naamoy nyo po yung tamis ng sugarcane juice, yung boiled sugarcane juice. Tapos, nilulubog lang dito para ma-coat talaga siya sa binal or sugarcane. Tapos mamaya, pag nahangon na po ang ating patupat, itong boiled sugarcane, ilalagay po ang na boil na sugarcane kanina, ilalagay po dito sa baon ng niyog. Tapos, para po hindi dumikit, ay nilagyan po ng dahon ng saging sa loob. Tapos, pag nilagay na po dito ang katas ng tubo, magha-harden na siya, titigas na siya, at yun na po ang tawag na tagapulot. So, ganun. Sana nag-enjoy kayo at natutuhan niyo po ang iba't ibang recipes na inihanda ng ating mga kapatid. Pwede po ninyo itong maging family bonding sa inyong mga tahanan. At sana na-inspire din po kayo sa mga iba't ibang kwento na ibinahagi po ng ating mga kapatid. Muli, ako po si Ate Frazel and this is Flavors of the North.
Uy, Ate Pamela, ang sarap naman no. Nagugutom tuloy ako. Nagugutom ka rin. Opo. Tara, kain muna tayo. Kaya bago natin pag-usapan yung mga pagkain na yan, ate, pasalamatan muna natin ang distrito po ng Lawag City, Ilocos Norte. Ay, sorry. Oo nga pala. Thank you po sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte sa pagpapakilala po ng ating mga featured food sa lumipas po na isang taon. So, Ate Pamela, maliban sa mga featured food natin ngayong episode, ano nga ba ang pinaka tumatak sa'yo na simulan natin sa appetizer? Ate, ang pinaka tumatak sa akin na appetizer ay yung pinaka-hosting ko rin po sa appetizer. Pinakauna. Yun po ay yung empanada po mula po sa Binalunan. Naggawa po ni Chef Rudolph. Ay, kasama ako doon. Opo, kasama ka ate. Ano pa tayo nun eh. Tayo pa mismo ang gumawa, di ba? Tama. Si Ka Rudolph kasi po ay chef po siya, di ba? Sa iba't ibang bansa po. Tapos, convert po siya sa loob ng iglesia ni Cristo. Oo, naalala ko din po na si Ka Rudolph ay isang pastor din na convert po sa loob ng iglesia. Napakasigla na niya ate. Yes. Siya pa po ang nag-o-offer para po sa mga catering ng ating pong mga aktibidad. Ayun. So, bago po tayo magpatuloy ate, diyan lang po muna kayo, mga viewers and listeners. Uy, hindi pa! Tapusin na lang. Hindi pa! Hindi ate, pa lang ako tinanong. Ikaw ate, ano naman ang paborito at pinakatumatak sa'yo na appetizer? Pinakatumatak sa akin? Opo. Sabihin ko ba? Sabihin mo Pero natin. kasi hindi naman ako eh. Bakit? Sila kasi. Sina Kuya Eli Kim at Kuya Phil naman. Sige na nga. Kasi yung mukha ni Kuya Eli Kim nag-iiba na. Yung 3-way sandwich ni Kuya Patrick po. Hello po. Next na. Main dish. Po. Ang main dish naman po ay ate, ang pinakatumatak sa akin na main dish ay yung mula po sa Mountain Province, yung ginataang langka po. Bakit ginataang lang? Kasi ate, ang natikman ko pa lang po na ginataan ay yung ginataang gulay. Gusto ko rin po sana Hindi mo ba itry. natatry yung ginataang na karne? Na-try na ate, pero iba pa rin po talaga. Yung magiging lasa po siguro ng ginataang langka. Akala ko natikman mo na. Hindi pa ate, gulay pa lang po eh. Okay. Gusto mo lang itry Opo. kung anong lasa ng git. Kaya yun yung parang pinakatumatak Opo, sa'yo. ate. Ako, hindi mo ko tatanungin. Anong pinakatumatak sa'yo ate na main dish? Alam mo, gagayahin kita. Ginataan din. Anong ginataan mo? Ginataan palaka. Wow! Sarap yun. Masarap po yung promise po. Lasa siyang manok. Tama ka dyan, Kuya Eli Kim. Lasang manok. Sayang din mo natikman. Masarap. Promise. Lagi na lang. Lagi na lang na hindi ko napupuntahan yung mga dito sa ating distrito. Sayang. Diba? So, next tayo. Dessert naman. Dessert Anong naman pinakatumatak sa yung dessert? Ito. Isa rin po sa una na Grabe pinakatumatak no, sa akin. puro na lang una. Puro una ate. Unang main host mo ngayon. Unang 1-year anniversary. Tapos ngayon, una na naman. Anong una yan? Ito yung unang ako po yung nag-taste test. Oo nga pala. Siya nga pala ang unang taste tester natin. Alam ko na alam mo yon. Oo. Kasi Pare-pares natin paborito yon. Yun po ay ang tupig. Special tupig po with a twist. Na nilagyan po natin ng ube. Di ba Kuya Eli Kim? Ube. Ayan, so, ako naman, wag mo na akong tanungin. I-share ko na lang sa kanila. Ate. Ang pinakatumatak naman sa akin na dessert ay yung yema cake ni Ka Melody. Wala, kasi masarap lang siya. Tapos yung ginawa kasi ni Ka Melody, dinamihan niya ng cheese. Kaya, thank you po Ka Melody. Oo, wala ulit ako. Di bale po, marami pang special episodes na dadaan sa atin. At lalong mas marami pa pong iba't ibang pagkain ang maihahain sa atin, ate. Wow! Sana naman talaga makasama ka na, ha? For sure yan na, ate. Yeah, very good. So, before po tayo magpatuloy, dyan lang po muna kayo, ang mga viewers and listeners, magpapakilala po muna ang ating himpilan. Flavors of the North! Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Flavors of the North!
Ate April, excited ka na ba? Saan? Excited ka na bang malaman kung ano ang mga naisagawang aktibidad ng mga distrito sa ating satellite studio? Siyempre naman, mga aktibidad natin yan eh. Dahil dyan, narito po si Ate Jeliza para sa ating news roundup. Yes po, si Ate Jeliza po ng distrito ng San Carlos City, Pangasinan. News Roundup. Maraming salamat Ate Pamela at Ate April. Ako po ang kapatid na Jeliza M. Claveria mula sa distrito ng San Carlos City, Pangasinan. At narito po ang aktibidad sa iba't ibang distrito ng aming satellite studio. Sa distrito ng Abra, isinagawa sa bawat lokal ang blood pressure monitoring activity ng mga kapatid na kabilang sa Kapisanang Buklod. Nauunawaan ng mga kapatid na mahalaga ang pagkakaroon ng magandang kalusugan sapagkat ang buhay at lakas natin ay ginagamit sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang ganitong mga aktibidad ay nakatutulong upang maging mapagbantay sa kalusugan ang mga kapatid at may taguyod ang masiglang pagtulong at pakikipagkaisa sa mga gawain at aktibidad para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Distrito naman ng Alaminos City, Pangasinan. Masiglang nakipagkaisa mga kabilang sa Christian Brotherhood International o CBI sa isinagawang get-together sa lokal ng Alaminos. Layunin ng aktibidad na lalo pang pagtibayan at patatagin ang kanilang samahan maging ang bawat balangay sa bawat area. Sa panahon ng aktibidad ay nakatanggap ng pagpapayo ang mga mag-aaral tungkol sa ginagawa nilang pag-aaral at pag-abot sa kanilang pangarap. Higit sa lahat ay hinihikayat ang mga kabataan na manatiling maalab at aktibo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos upang maabot ang patagumpay na kinabukasan. Sa distrito ng Batac, Ilocos Norte, isang makabuluhang aktibidad ang isinagawa sa Hilario Valdez Memorial Elementary School, ang INC Giving Activity. Higit sa 700 mga mag-aaral at empleyado ang nabahagian ng masasarap at masustansyang pagkain. Sa pamamagitan nito ay naipadarama sa kanila ang pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kasabay nito ay nagkaloob din ng mga care package ang mga guro at kawani na naglalaman ng mga gamit na magagamit nila araw-araw. Layunin din ang ganitong gawain na buhayin sa kamalayan ng marami ang halaga ng pagtutulungan na susi sa mas maunlad na komunidad. Sa distrito ng Ilocos Sur, muling pinatunayan ng mga kapatid ang kanilang pakikipagkaisa sa aktibidad ng Musical Evangelical Mission. Ang aktibidad ay isinagawa sa dalawang venue. Ito ay sa Burgos Gymnasium at sa San Vicente Gymnasium. Sa pamamagitan ng mga Iglesia ni Cristo Original Music Performances, ay ibinahagi ng mga kapatid sa mga naging panauhin ang tunay na pananampalataya batay sa mga aral ng Diyos mula sa Biblia. Malinaw sa mga kapatid, maging sa kabataang kaanib ang kahalagahan ng pakikibahagi sa gawaing pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya. Tangi sa mga musical na presentation, pinanood din ng mga dumalo ang audiovisual presentation upang lalong magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa iglesia at sa mga aral na itinataguyod nito. Trito naman ng Lawag City, Ilocos Norte, isang makabuluhan at masayang pagkakataon para sa mga kapatid at mga panauhin ang kanilang pagdalo sa Musical Evangelical Mission. Idinaos ang aktibidad sa Baraka, USA Natural Cultural Center. Layunin na aktibidad na maibahagi sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng musika. Iba't ibang mga choral groups mula sa bawat area ang natanghal at buong pusong umawit ng mga INC Original Music. Sa pamamagitan ng mga pagtatanghal ay binasa ang ilang mga talata mula sa banal na kasulatan na pinangunahan ng mga ministro ng Ebanghelyo. Ipinagpapasalamat ng mga naging panauhin ng pagkakataon na ipinagkaloob sa kanila upang makapanood sa pagtatanghal at makarinig ng mga salita ng Diyos. Sa distrito ng Mountain Province, masayang dinaluhan ng mga kapatid at panauhin ang isinagawang Musical Evangelical Mission sa Cervantes Gym. Sa nasabing aktibidad ay nagtanghal ang mga kapatid mula sa iba't ibang lokal na mga awitin na pawang Iglesia ni Cristo Original Composition. Mayroong ding video presentation na nagbigay ng inspirasyon sa mga nakapanood. Nagbunga po ito ng kasiglahan sa mga kapatid. At sa mga panauhin naman, nagkaroon sila ng kabatiran ukol sa Iglesia ni Cristo upang patuloy silang magsuri sa mga aral ng Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Bahagi ng pakikipagkaisa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa distrito ng San Carlos City, Pangasinan, ipinag-anyaya nila sa maraming panauhin ang isinagawang Musical Evangelical Mission. Ginanap ito sa Bayambang Event Center.
Dito natipon ang mga kapatid mula sa iba't ibang lokal kasama ang kanilang mga inanyayahan. Namamalagi ang mga kapatid dito sa distrito ng San Carlos City, Pangasinan sa pamamahagi ng kanilang pananampalataya. Bunga ito ng kanilang pagtupad sa kalooban ng Panginoong Diyos para bigyan siya ng kaluwalhatian. Sa ibang balita, nagsagawa ang distrito ng Benguet ng CFO Cares upang makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Narito ang report ni kapatid na Heidi Mateo. Mahigit 100 kilometrong layo mula sa Baguio City ang lokal ng Lakaan at Kibungan Extension. Nasa 2 oras ang biyahe papunta sa mga dakong ito. Bagamat malayo, hindi ito naging hadlang upang may paabot sa mga kapatid sa mga nasabing lugar ang pagmamahal at pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng proyektong CFO Cares. Sa pangunguna ng mga ministro at mga manggagawa, kasama ang CFO District Officers, mga doktor, dentists at nurses mula sa distrito ng Benguet, isinagawa ang CFO Cares sa Kibungan Extension at lokal ng Lakaan, kung saan namahagi ng mga care package at libreng gamot, vitamins at supplements sa mga kapatid na nangangailangan. Nagpapasalamat po ako sa tagapamahala dahil meron pong ganitong aktibidad sa lokal namin, lokal ng Lakaan, mga libreng check-up, mga gamot, vitamins, pati din yung mga bata may libreng dental at mga food packs po. Maraming salamat po. Nagsagawa rin ng libreng medical check-up at libreng dental care para sa mga bata. Salamat po ng marami sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa atin pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, sapagkat pinagtibay po nila ang ganitong aktibidad upang malingap at matulungan ang mga kapatid natin dito sa distrito ng Benguet sa kanilang mga pangangailangan, lalo na po ukol sa kanilang kalusugan. Kaya ngayon po ay pinagtulong-tulungan po sa ating distrito at ng pamamahala ang pamamahagi po ng mga care package, gayon din naman po ang pagbabahagi ng mga medical at dental care para po sa mga kapatid natin, at gayon din po namahagi po ng mga vitamins, supplements para po sa mga kapatid natin sa ikalalakas po ng kanilang katawan upang maipagpatuloy pa pong lalo ang kanilang masiglang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, at higit sa lahat ang patuloy pong pagiging tiyak sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat po sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, maging sa ating pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, sa patuloy po nilang pangangalaga at pagmamalasakit po sa lahat ng kapatid. Lalo po dito sa aming lokal ay naalaala po nila kami, binigyan po nila kami ng lingap at ng libreng check-up po, na totoong malaking tulong po ito sa mga kapatid dito po sa aming lokal. Kaya nagpapasalamat po kami ng napakarami po. Mula rito sa Benguet, ako po si kapatid na Heidi Mateo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat Ate Heidi. Sa distrito naman ng Candon, Ilocos Sur, matagumpay na naisagawa ang Musical Evangelical Mission sa pangunguna ng mga may tungkulin sa kapisanan. Ang ibang detalye ibabalita ni kapatid na Zina R. de Alcantara. Pananampalataya at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Yan ang laman ng mga awitin na itinanghal ng mga kapatid at napanood ng mga panauhin sa isinagawang Musical Evangelical Mission dito sa distrito ng Candon City, Ilocos Sur. Ang aktibidad ay masiglang pinangunahan ng mga may tungkulin sa kapisanang pansambahayan sa distrito. Sa aktibidad na isinagawa sa Tabing Farmers Civic Center ay masayang nagtanghal ang mga kapatid na napili upang maging bahagi ng programa. Sa pamamagitan ng makabuluhang awitin at pagtatanghal, na iparating sa mga panauhin ang mahalagang mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Ang aktibidad ay nagpapatunay na sa pamamagitan ng musika ay maibabahagi sa kapwa-tao ang tunay na pananampalataya at mailalapit sila sa Diyos. Sa pagtatapos ng aktibidad, dama ang kasiyahan sa lahat ng mga nanood. Sa panig naman ng mga nagtanghal, nagbunga ito ng ibayong kasiglahan. Mula po dito sa distrito ng Candon City, Ilocos Sur, ako po si kapatid na Zina R. de Alcantara para sa Iglesia ni Cristo News Network.
Maraming salamat Ate Zina. Sa pamamagitan ng pag-awit, ibinahagi ng mga kapatid sa distrito ng La Union ang kanilang pananampalataya sa isinagawang Musical Evangelical Mission. Ibabalita ni kapatid na Hershey Obar ang iba pang mga detalye. Ginagamit ang musika sa pagpapahayag ng marami ng kanilang damdamin, ideolohiya at paniniwala. Sa panig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa distrito ng La Union, ginagamit din nila ang musika para ipamahagi ang kanilang pananampalataya. Sa Bawang North Central School Sports Complex, isinagawa ng mga kapatid ang Musical Evangelical Mission. Bago ang aktibidad, isinagawa ng mga organizer ang paghahanda upang maging maayos ang programa at may parating sa mga panauhin ang mensahe ng mga Iglesia ni Cristo Original Music. Ang mga naging paghahanda po namin dito po sa aktibidad ng Musical Evangelical Mission ay tiniyak po namin na makarating po kami ng maaga dito upang maisaayos po ang stage na gagamitin. Ganon din po ang mga awitin po ng ating mga performers. At upang maisaayos po ang tamang blockings, ganun din po ang pagsasaayos po ng mga script po, dapat po maging smooth po ang flow ng magiging aktibidad, wala pong magiging problema, upang sa ganun po, maging kasiyahan din po sa ating po mga bisita na dadalo po sa ating Musical Evangelical Mission. Pinagiliwan ng mga dumalo, lalo na ang mga panuuhin sa kanilang awiting narinig, na naglalaman ng mga mensahe mula sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Napansin ko din po sa panahon po ng Evangelical Mission, yun nga po, yung mga awitin, sobrang napaka-inspirational po talaga na damang-dama po sa bawat awitin yung mga pinagdadaanan mo po na hindi ka po nag-iisa eh. Kasi alam mo po, sa bawat awitin ko lang sinasabi na kasama po yung Diyos sa bawat pamumuhay mo po, sa bawat paglalakbay mo sa buhay po. Nakapanayam din namin si Marcelino Almoite na nasa proseso ng pag-anib. Aniya, ngayon lamang siya nakadalo sa ganitong aktibidad ng iglesia. Pinaghandaan po namin ang pagtatanghal na ito sa pamamagitan po ng pag-iensayo at pati na rin po ang pagtutulong-tulong upang may mabuo pong mga ideas and kung ano po yung mga dapat po namin gawin sa panahon po ng aming pagtatanghal. Ako po ay nagtanghal ngayong Musical Evangelical Mission at damang-dama ko po ang biyaya na pinagkaloob po sa atin ng ating Ama. At layunin po nito ay ang maipahayag po ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng mga INC Original Music. Napakaganda po ng mensahe ng aktibidad na ito. Para po sa mga kaanib na sa Iglesia ni Cristo, ang lalong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kasiglahan sa paglilingkod sa Kanya na para anuman ang mangyari ay patuloy tayong maglingkod sa Kanya para magtamo ng kaligtasan. At para naman po sa panig ng mga naanyayahan, sila po ay patuloy na magsuri sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo na inilahad po sa pamamagitan ng musika na ginawang pagtatanghal ng mga kapatid natin na may talento sa musika. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, patuloy na ipinamamahagi ng mga kaanib sa iglesia ang kanilang pananampalataya na isa sa mga kalooban ng Panginoong Diyos para mas maraming tao ang makaalam ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Mula po dito sa Bawang La Union, ako po si kapatid na Hershey Obar para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat Ate Hershey. Samantalang magkakaiba man ang dako ng matagumpay na nasagawa ang Evangelical Mission sa iba't ibang lokal sa distrito ng Lingayen, Pangasinan. Ang ibang mga detalye ay babalita ni kapatid na Mau Valio. Nagpaunlak sa paanyaya ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal dito sa distrito ng Lingayen, Pangasinan ang kanilang mga inanyayahan upang makinig sa mga aral ng Diyos sa idinaos na evangelical mission na isinagawa ng sabay-sabay sa iba't ibang dako. Umaga pa lamang ay nagsagawa na ang mga kapatid ng pamamahagi ng mga babasahing pasugo upang ipag-anyaya ang evangelical mission. Kabilang sa mga pinagdausan ang mga lokal ng Ketegan, Mamalingling, Baay Extension, San Fabian at Bugalyon. Idinaos ang mga pagtitipon sa covered court na nasasakupan ng bawat lokal. Napuno ng mga panauhin na nakinig at nagsuri sa mga kalooban ng Diyos ang bawat venue.
Ang marami sa mga panauhin ay nagpahayag ng kanilang interes na patuloy pang makapagsuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bago ang ganitong pamamahayag namin ay namahagi kami ng mga babasahing pasuko, ng mga pulyeto sa lahat ng aming mga naging panauhin ngayon. At ito po ay pinaunlakan naman po kami, kaya naging matagumpay ang aming isinagawang pamamahayag sa gabing ito. Ako ay nangangako sa ating Panginoong Diyos at sa ating pamamahala na patuloy po kaming makikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap at kami po ay patuloy na magpapakasigla sa pag-aakay ng mga tao upang makapagbalik po sa ating Panginoong Diyos. Ako ay nagpapasalamat dahil ako po ay naanyayahan kadami po sa pagtuturo ng Iglesia ng Cristo. Sa aking pong pagkakatingin sa aking pag-obserbasyon, ang pagbibigay po nila o pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay nakabase po sa Biblia. Ito po ay maganda at nakakapagbigay po ng kalinawan po sa mga dumadal o mga bagong bisita po. Muling pinatunayan ng mga kapatid ang pagkakaisa nila sa paglilingkod sa Diyos. Unang-una po ay nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos sapagkat pinapagtagumpay niya po ang ganitong pamamahayag. Sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos ay naisagawa pong maayos at mapayapa ang isinagawang pamamahayag. Mula po rito sa Lingayen, Pangasinan, ako po ang kapatid na Mau Valio para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat Ate Mau. Mula naman sa distrito ng Rosales, Pangasinan, matagumpay na isinagawa ang Musical Evangelical Mission na dinaluhan hindi lamang ng mga kapatid kundi mga panauhin. Narito ang report ni kapatid na Ailo Kitoriano. Nagdulot ng kaaliwan at inspirasyon sa mga kapatid at sa mga panauhin dito sa distrito ng Rosales, Pangasinan ang isinagawang Musical Evangelical Mission. Ang Musical Evangelical Mission ay isinagawa sa Santa Maria Auditorium sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Mula sa iba't ibang lokal, sabik na nagtungo ang mga kapatid kasama ang kanilang mga inanyayahan na panauhin upang sumaksi sa aktibidad. Nung nalaman ko po na magkakaroon ng Musical Evangelical Mission ng Iglesia ni Cristo dito sa ating distrito, kami po ay nasabik at naganyaya ng mga panauhin upang makipagkaisa sa ganitong gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pagsapit ng itinakdang oras, nagsimula na ang mga performances. Kabilang sa mga pagtatanghal ang live solo performances, duet at maging choral groups na labis na kinaaliwan ng lahat ng nakasaksi. Tampok sa aktibidad ang mga INC original music na siyang nagbigay ng inspirasyon sa mga kapatid at sa mga panauhin. Ang mga kapatid na nagtanghal, labis din ang kagalakan sapagkat sa pamamagitan ng pag-awit, nakatulong sila upang marami pang mga tao ang matawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Masayang-masaya po kami na naging bahagi ng aktibidad na ito at sa pamamagitan po ng amin pong talento ay nakabahagi kami sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo. Naging matagumpay ang aktibidad sapagkat bukod sa nagdulot ito ng labis na kaaliwan sa mga nakasaksi, natupad ang pangunahing layunin nito na sa pamamagitan ng musika ay makatulong ang mga kapatid sa mas pinaigting na gawaing pagpapalaganap sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang layunin po ng ganitong aktibidad ay maipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Papasalamat po kami na napakarami sa ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo at sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Angelo Eranio Manalo sapagkat pinagtitibay po nilang ganitong aktibidad na buo pong aming pananampalataya lalong magbubunga ng kasiglahan sa gawain pagkapalaganap ng mga salita ng Diyos. Mula po dito sa distrito ng Rosales, Pangasinan, ako po si kapatid na Ailo Kitoriano para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa ibang balita, sa layunin na makatulong at magbigay kaalaman patungkol sa kalusugan ay sinagawa ang blood donation activity sa bayan ng Lawak sa distrito ng Ordaneta City, Pangasinan. Ang detalye ibabalita ni kapatid na Maria Cristina Dula.
Sa pangunguna ng CMDPS o Christian Medical, Dental and Paramedical Society, katulong ang Region 1 Medical Center at Philippine Red Cross, matagumpay na naisagawa ang blood donation activity sa distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Maaga pa lamang ay nagtungo na ang mga kapatid na nais mag-donate ng dugo sa Farmers Training Center sa bayan ng Lawak kung saan isinagawa ang aktibidad. Ngayon po ay isinasagawa po natin ang blood donation activity po. At dito natin napiling isagawa po sa training center ng bayan po ng Lawak, dito po sa probinsya ng Pangasinan. Sa taon pong ito ay pangalawang beses na po na isinagawa itong blood donation activity. At ang mga kapatid po ang unang-unang nakikinabang sa ganitong mga aktibidad po natin, lalo na pagka panahon sila ay nangangailangan po ng dugo. Dalawa po ang hospital po at organisasyon. Una po ay ang National Red Cross dito po sa Region 1. At ang isa pa po ay ang ating ang Region 1 Medical Center na ang pinaka-hospital po ay nasa Dagupan City, Pangasinan. Ang mga kapatid na donor ay dumaan sa mga paunang pagsusuri sa kalusugan gaya ng pagkuha ng timbang, blood pressure at hemoglobin level upang malaman kung sila ay karapat-dapat mag-donate. Layunin ng aktibidad na magbigay dugo para sa mga nangangailangan at magbigay kamalayan patungkol sa kalusugan. Lubos na nagagalak ang mga kapatid sapagkat sa mga ganitong paraan, hindi lang nila napapangalagaan ang kanilang kalusugan, bagkos nakakatulong din sila sa mga nangangailangan. Kami, ako po ay pang-12 beses nang nakapag-donate. Kami po ay patuloy na nagdo-donate. Una po, syempre, may benefits para sa amin, sa kalusugan namin. Sunod yun nga, alam kasi namin na ito po ay nakatutulong sa iba, sa pangangailangan ng iba. Ayun naman ang pangunahing dahilan din sa amin. Nakapagbibigay din naman ng kasiyahan sa amin pagka kami po ay nakatutulong. Muli po, masayang-masaya po ako sapagkat una, nakatugon ho tayo sa panawagan po ng pamamahala sa ganitong mga pinagtitibay nilang mga aktibidad. Ang ganito pong mga aktibidad na pamamahagi o pagdodonate ng dugo, nagagawa na po natin ito ng regular. Una, para makatulong po sa mga kapatid o kaya kung kanino man na nangangailangan po ng dugo. Kusang loob po akong pumunta dito. Actually, may pasok po ako ngayon. Umabsent lang po talaga ako dahil gustong-gusto ko po talagang sumunod. Dahil ito po yung train sa amin na pamamahal. Noong una po, syempre po, kinakabahan po ako kasi first time ko. Akala ko masakit. Pero nung andito na po ako, nakikita ko naman po yung iba na kaya naman nila. So, kinaya ko. Hindi naman po pala. So, siguro po mauulit pa po ito. Syempre po, unang maisip ko, makakatulong po ako sa ibang tao. It saves their life. Tapos, syempre po, benefits po din po ito sa sarili ko. Syempre po, mapapalitan po yung dugo ko, tapos magiging mas malinis. Higit sa lahat po ay nakipagkaisa po ako sa pamamahal. Mula nang malaman ng mga kapatid ang ukol sa aktibidad na ito na itinakda ng pamamahala, ay agad silang tumugon. Marami kaagad ang nagpatala para mag-donate ng dugo. At ngayon nga ay nakita natin ang masiglang pakikipagkaisa ng mga kapatid mula sa 50 lokal, 5 extensions at 3 group worship services. Kaya umaasa kami na ito ay magiging matagumpay. Mula po sa distrito ng Urdaneta City, Pangasinan, ako po ang kapatid na Maria Cristina Dulia para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat Ate Cristina. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang distrito ng aming satellite studio. Muli ako po ang kapatid na July Sam Cleberia para sa News Roundup. Back to you Ate Pamela at Ate April. Maraming salamat po Ate Jeliza at sa lahat ng correspondent sa pagbabahagi ng mga aktibidad sa iba't ibang distrito sa ating satellite studio. Alam mo ba pa Ate Pamela? Hindi pa ate.
Yun nga kasi nakakataba sa puso na mapanood yung mga aktibidad na isinasagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo na kahit hindi natin distrito, alam mo yun, nakikita natin na matagumpay. Opo. Kaya, yun lang, natutuwa lang ako. Kaya gusto ko lang sabihin sa'yo. Lalo natin, nalalaman natin na may mga naaakay tayong maraming tao at nakakapagbigay rin tayo ng tulong at kaligayahan sa kanila. Pero alam mo ba ate? Ano? Kasi ate, last segment na. Ang bilis naman, last segment na. Oo ate, ang kulit. Pero bago yan, bigyang daan po muna natin ang pagpapakilala ng ating himpilan. Flavors of the North! Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Flavors of the North! Ate Pamela! Ano yun, ito na ate? talaga, yung pinaka hinihintay ko sa special episode natin. Ate, ikaw lang ba? Siyempre ako rin. Yan, kasi alam nyo mga viewers and listeners, sa loob ng isang taon, kami lang kasi yung lagi nyong nakikita. Kami ni na Ate Pamela, sina Ate Zina, sina Ate Emery, sina Ate Fraser, sina Ate Hershey, at marami pang iba. Puro mga anchors lang. Pero this time, dito sa special episode, since isang taon, itong last part, itong last segment natin, ang ipapakilala natin naman ngayon, yung mga tao sa likod ng camera. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi naman din magiging posible yung mga napapanood ninyo ngayon, di ba? Tama? Oo, ate. Minsan nga nakikitaste test din sila eh. Oo. Kaya nakikita nyo sila at some point. Pero yung malaking trabaho, yung mga pag-edit, pag-video, pag-set up ng mga ilaw, mga ganon-ganon, sila talaga yung parang, di ba? Opo, ate. Wala po tayo dito ngayon sa upuan na ito. Oo. Kung wala rin po sila. Dahil sila po ang pinakamalaking tulong sa atin. Kaya bago muna tayo magsimula sa part na yon, magpapasalamat po muna kami. Maraming salamat Kuya Eli Kim. Maraming Kuya Fillmore. At sa ibang distrito kina Kuya Gerald, kina Kuya Dean, Kuya Adrian, at sa marami pang iba. Thank you po. Yun na nga Ate April. Ipapakilala na po natin sila. Panoorin po natin to. Hello po, ako po ang kapatid na Samuel Pagtama mula po sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte. Ako po si kapatid na Fillmore Gangano mula po sa distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Ako po si kapatid na Wangel de la Cruz mula po sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Ako po si kapatid na Mark Russell Imasa mula po sa distrito ng Lingayen, Pangasinan. Ako po si kapatid na Dean Nathaniel Pascua, Multimedia Director po ng distrito ng Ilocos Sur. Ako po si kapatid na Christian Malunes, District Multimedia Advisor po ng distrito ng Mountain Province. At anong inyong gampanin sa INC? Ako po ay isang videographer sa aming satellite studio. Ang gampanin ko po sa Flavors of the North ay videographer at video editor. Isa po ako sa mga editor sa satellite studio po namin. Kasama po ako ni na Kuya Eli Kim, Kuya Gerald at Ate Sina sa mga nagpa-final edit sa bawat segments. Videographer. Ako po ay videographer dito sa amin and editor na rin. Ang gampanin ko po sa tuwing may segment po kami ay sumusubaybay po at tumutulong sa mga may tungkulin sa multimedia sa paggawa po ng script, sa pagkuha po ng video, at maging po sa pag-i-edit po ng mga videos. Akala ba taga-video lang ako? Bakit po ako ang ini-interview po ninyo? Pwedeng iba na lang? Palit na tayo, Pesto. Hindi pwede kuya, dyan ka lang. So, kayo naman na mag-edit this time. Oh, Kuya Wilmore. Oh, Ano nang ginagawa mo? sa setup na. Mag-shooting tayo, di ba? Oo nga pala, no?
Eh, paano yan? Anong ginagawa mong pagsiset up? Set up lang natin yung mga camera para maganda-ganda yung angulo ng host natin at mga ilaw. Nakasama masyado. So kuya, talaga nahihiligan mo na ba yung pang video, pag-picture? Hindi lang po hilig Ate Rena dahil yun po ang aking hanap buhay. Opo, hilig ko po talaga kasi nagmula nung high school days ko po, nagsimula ako sa audio editing. Mga remix, mga effects, ganun po. Saka ko lang siya na simulang matutunan nung magkolehiyo na po ako. Una po talagang natutunan ko po ay sa photography. Pero dahil sa kalaunan, kailangan na po ng video sa mga reporting natin. Kaya inaaral ko na po talaga ang pag-video po. Oo, nakahingigan ko na dati. Dahil nung dumating yung kapatid ko, galing abroad, may dala na siyang camera. So nakahingigan ko na hanggang ako na yung kumuha ng mga kasal. Tama, nung kinasal yung tito ko, tapos yung isang tita ko, ako na yung nag-cover. Ako na kumuha ng picture. Okay. So, doon ka nagsimulang naging camera enthusiast? Parang ganun na. Doon na ako nag-umpisa. Tapos hanggang yun, kinukuhanan ko na yung mga kakilala kapag may okasyon. Nagsimula po yung pag-edit at pag-take ko po ng video shoot nung ako po ay nag-aaral pa sa college po Ate Rena. Ka-Christian, kapag may mga segments po sa distrito ninyo, ano pong mga ginagawa ninyong pagkahanda? Pumupunta po kami sa iba't ibang mga lokal para maghanap po ng maaaring maging guest sa gagawin po naming segments. Sa paghahanap pa lamang po ng kapatid na maaaring interviewin ay hindi po madali sapagkat marami pong dapat na isalang-alang. Una po ay kailangan may kaalaman po sa pagluluto sapagkat ituturo niya yung paraan ng kanyang pagluluto maging ang kanyang ibabahagi na kwento ng kanyang buhay. Maaring yun po ay kwento sa pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo o kaya po ay success story. Kaya din po namin nasabi na hindi po madali sapagkat malalayo po yung mga kapatid. Lalo na po dito po sa Mountain Province, ang pagitan po ng bawat lokal ay maraming mga bundok at hindi lang po sapat na bumiyahe para marating yung pong mga kapatid sapagkat may mga lugar na hindi talaga kaya ng sasakyan yung daan. Kaya kailangan pong lakarin. At kapag pupunta po kami sa dako, kung saan naroon ang magiging guest po namin, ay bago pa lamang po yun, inihahanda na po namin yung pong mga kailangan po namin dalhin. Kuya, ang dami mong mga gamit, saan mo nagagamit? Para pagkuhan, nangailangan tayo, may backup akong camera, may drone, so may magagamit tayo. Kaysa naman maghiram pa tayo at maghanap kung saan-saan, di ba? Pero kuya, ano bang pinagkaiba ng ginagawa mo sa personal, sa trabaho, at sa ginagawa mo sa Lord Studio? Sa personal, ginagawa ko lang naman to at katuwaan. Pagdating naman sa trabaho, hindi ko masabing trabaho kasi hindi naman ako kumukuha ng mga kasal or anong okasyon. Isa po akong electronics technician po. So, ibig sabihin, nag-aayos po ako ng mga electronics na gadgets o mga appliances. Sa pag-e-edit, parang ganun lang din eh. Kung may kailangan kang baguhin o ayusin sa mga video clips, ganun lang din sa repairing. Kaya nakahiligan ko rin talaga siya. Mas masaya nga ako sa sa pagtupad. Kaibahan Ate Rena siguro malaki kasi sa trabaho po go with the flow lang ako. Kung ano po yung nangyayari sa event, yun po yung kinukuhanan ko. Kung ano po yung mangyayari or kaganapan, dapat kinukuha ko lang po yun. Doon po sa satellite studio, may mga bagay po na tayo na isinasaalang-alang. Yun po yung isa ay yung pagbibigay ng quality, pero dapat ay at the same time, nakapagbibigay din po tayo ng values at may mga sinusunod po tayong pamantayan. Sa directing naman kuya, paano yung ginagawa mo doon? Paano mo tinuturuan yung mga host natin? Director ay una po nagpaplano kung
ano yung magiging flow ng halimbawa sa news po or sa satellites natin, kung ano yung magkakasunod-sunod. Then, director rin po ang responsible kung ano po yung blockings nila, kung saan nakapwesto, yung sa camera, yung sa lights, at sa audio po. Hanggang sa pag-video editing rin po, sa director rin po ang gumagawa nun. Kung paano po yung flow, kung paano po mapapaganda yung na-produce na segment po or sa news po. Dahil sa 2 taon na rin po ako sa District Multimedia, yung unang tupad ko ng regional, yun po is nagpo-commute pa po ako nun. Commute, siyempre po, dito po kami sa San Fabian, malayo sa Lingayen. Commute kami nun. Siyempre, pagtupad nga po ng tungkulin, tulak na rin po ng marundog na pananampalataya, ay kinakailangan talaga po pursigido. At nandoon po yung pagsasakripisyo. Mahirap lang yung pagbiyahe kasi almost andun na ako sa boundary ng La Union. So, from bahay hanggang dito sa distrito, siguro mga 30 to 45 minutes, depende pa sa traffic. Ang mahirap lang kung umulan dahil nga nakasalamin ako, kaya medyo hirap paggabi pag inabutan ng dilim sila. Siguro ang isa sa mahirap na napagdaanan ko sa pagtupad is yung andyan na yung oras ng showing nung ine-edit namin tapos kulang pa yung mga materials. Mas nagiging matulis yung pag-iisip mo sa pag-e-edit eh. Sa pagtupad naman po, ang isang pinakamahirap lang po na ginagawa po namin ay humanap po ng time kung kailan po kami mag-shoot. Kasi madalas po hindi po nagkakatagpo yung aming mga schedule. Kasi po dito po sa amin magkakalayo po ang lugar po namin. Minsan po available po kami pero yung subject po hindi. Minsan naman yung subject po namin available tapos kaming lahat ay hindi. Pero syempre po konting sakripisyo naman po. Kaya nagagawa naman po, nakapag-shoot naman po kami ng mga segments po namin. Pero ang pinaka-meaningful experience naman po natatapos po namin yung aming sinushoot on time. Kaya fulfilling naman po sa amin yun. Tapos napapalabas po sa Flavors of the North. Tapos maganda po yung feedback o comment ng aming mga ka-distrito at sa mga taga-ibang distrito. Kaya dun po, masaya na po kami dun. Iba po ang saya na nararamdaman sapagkat bago naman po mai-air ang segment, ay matinding pagsisikap na po ang ginagawa naming mga may tungkulin sa multimedia. Nariyan po ang pagod, puyat, at minsan ay inaabot pa ng madaling araw sa pag-shoot o kaya ay pag-edit ng mga may tungkulin sa multimedia. Masarap pa rin sa pakiramdam. Kasi nga, nandyan nga, tinatawag natin ng tungkulin, tawag ng tungkulin. Siyempre, tayo, nakikisa tayo sa namamahala. Sa pamamagitan po niyan, na ipapa-broadcast yung mga segments natin sa Flavors of the North na kinakailangan na maipakita sa ating mga kapatid kung bakit sinasagawa ito ng ating namamahala. Pinapakita para sa kasiglahan at kahit na hindi tayo nakikita sa mismong harap ng camera, at least nandun tayo, kasangkapan tayo para mabuo yung kinakailangang segment para sa Flavors of the North. Parang kailan lang nung hirap na hirap pa tayo maghanap ng mga gamit dahil sa episode 1. So nakakatuwa lang kasi nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar, nakakilala ng mga kapatid at nakikipagkwentuhan kung anong mga ganap sa kanilang mga buhay-buhay. Nagagalak ako, Ate Rena, kapag nakatutupad ako ng tungkulin at nagiging bahagi ng Flavors of the North kasi alam ko na kahit hindi man ako nakikita sa harap ng camera ay yung mga ginagawa nating segment ay nakapagbibigay ng tuwa sa ating mga listeners at viewers. Bilang isang director po ng aming distrito, masayang-masaya po ako na nakatutupad po ako lagi ng aking tungkulin. At nagagamit ko po yung aking talent, skill na kaloob ng Ama sa akin. At the same time, nakatutupad ako ng aking tungkulin bilang isang
director po sa aming distrito. Di man po tayo nakikita ng mga listeners and viewers po natin, pero yung mga nababasa po at naririnig na mga feedbacks nila, nakakatuwa na po. Nakaka-inspire na rin po sa amin yun para sa patuloy po naming pagtupad ng aming mga tungkulin. Ang may papangako po namin sa pamamahala ay patuloy pa po naming pauunlarin ang ginagawa po naming mga pagtupad. Patataasin po namin ang uri ng pagbuo ng segment upang makapagbigay po kami ng kasiyahan sa namamahala at lalo na ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. At yan po mga viewers and listeners, nakilala na po natin ang iba sa parte ng ating mga production staff. At hindi man po sila nakasama, ay marami po sila. Hindi man natin sila napanood lahat. Marami po sila. Kasi hindi naman din magiging posible lahat kung, lalo na sa oras natin ngayon, talagang kukulangin tayo. Kaya sila lang muna. Sana next time, maipalabas din natin yung iba po nating mga videographers, mga editors po natin. Dahil sila po talaga ang nagbibigay buhay sa ating mga segment. Sila po ang sila po ang gumagawa ng mga editing. Taga-salita lang talaga tayo dito. Sila po ang napupuyat. Sila yung naghihirap mag-edit, ayusin yung mga ilipat-lipat kung saan ang dapat na ang tama-tama Kuya Elikim, 'di ba? Tapos sila din yung nag-a-add ng mga background music, ganon. Tapos naglalagay ng mga design. Sila po ang nagsi-set up ng mga gamit, nagbubuhat ng mga gamit pag pupunta po tayo sa shooting. Kaya sobrang thankful po dapat tayo sa kanila. Kasi sobrang napaka-effort po nila para sa ating mga segments. At sobrang na-appreciate naiiyak na si Kuya Elikim. Huwag ka muna umiyak, Kuya Elikim. At sobrang na-appreciate din natin sila. Ayan, so Ate Pamela, isang oras na naman po ang lumipas. Thank you so much po sa ating mga viewers and listeners. Sana po wag kayong magsasawa na mag-comment. Sumubaybay. Mag-comment po sa ating live chat at sumubaybay po sa ating programa. And sana, nag-enjoy din po kayo sa ating special episode ngayon. Sa mga nakilala nyo pong, maliban sa amin, nakilala nyo din po sila. Mostly mga director, mga cameraman, main editors. Yan. So, comment down below kung ano po ang mga pagkain ang gusto nyo pong ihanda namin para sa inyo sa susunod po na mga episode. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating newest and latest episodes ng INC Radio. Yes. Sa ngalan po ng INC Radio, Region 1 and Cordillera Administrative Region Satellite Studio, buong puso po kami nagpapasalamat at bumabati sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagsapit na ika-16 na anibersaryo ng kanilang matatag, matagumpay at mapagmahal na pangunguna sa buong Iglesia. Happy 16th anniversary po! Nais din po naming pasalamatan ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkahalatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. At ayos rin po naming magpasalamat sa amin pong executive producer, ang Kajun Miranda, sa walang sawang pagtuturo at paggabay po sa amin dito po sa aming satellite studio. Thank you po, Kajun. Thank you po. Once again, thank you so much po sa ating mga viewers and listeners sa inyo pong suporta. Ate Pamela, ano naman kaya ang abangan natin sa susunod na episode ng Flavors of the North? Every Saturday, 5 p.m. Philippine Standard Time. Only here on INC Radio. Susunod na po ang Christian Attitude, Faith Enhance. Maraming salamat po! Ingat po! See you next week! Flavors of the North!